Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Agianan sa prosesyon alang sa Fiesta Senior, gibalik sa naandang ruta diya sa Osmeña Boulevard. Street party sa Sinulog 2024, wala usab gitugutan ni Mayor Rama. Mga namatay sa kusog nga linog sa Japan, padayong misaka, niabot na sa 62 ka mga tao. 49 anyos nga empleyado sa Lapu-Lapu City Hall, gipusil patay, kalambigitan sa trabaho, gilantaw nga motibo sa krimen. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, agianan sa prosesyon alang sa Fiesta Senior 2024 gibalik na sa naanda niyang ruta nga mao ang Osmeña Boulevard. Resulta kini sa iniusang desisyon tali sa Cebu City Government o kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa mga kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu nga gibalik ang naandang ruta sa mga prosesyon sa umaabot nga Fiesta Senior 2024. Pasabot nini magsugod ang prosesyon sa Walk with Jesus karong Enero 11 ug Walk with Mary sa Enero 19 gikan sa Fuente Osmeña Circle hangtod na sa Basilica. Samtang moagi ang imahen sa balaang bata sa Osmeña Boulevard paingon sa Basilica, iniguman siyang naandang ruta gikan sa B. Rodriguez Street. Ang pagbalik sa ruta usa ka hiniusang desisyon tali sa mga kaparian sa Basilica ug mga opisyal sa Cebu City Government human sa nahimong rekomendasyon niadtong Disyembre 28. Subay kini sa sagunson nila nga meeting og walkthrough, kuyog ang mga security forces. Apil na ang Cebu City DRRMO. Muna na napaghuna-hunaan nato na desisyonan sa tanan na atong ibalik sa traditional route na sa atong solemn food procession. Kay ilan namang ako nangingon na-address ang safety concern nato ang mga pari sa prosesyon. Ang maong desisyon resulta na usab sa nimong panawagan ni Mayor Michael Rama nga ibalik na lang ang naandang ruta sa prosesyon. Gipasalig mismo sa city government nga luwas lang agian ang Osmeña Boulevard tungod sa yellow separator gikan sa nagpadayong pagtukod nga bus rapid transit. Maong mitambag usab ang kaparian sa Basilica ngadto sa mga deboto nga magmatngon kanunay sa mga barriers ug ubang security measures nga ipahimutang sa palibot. Maghinay-hinay gyud ta diha sa atong pagposisyon no sa magyapon na kaniadto na safety first ta na hilabi na karon na naay mga barricade bitaw diha na yellow separator, so careful kay ta diyang lugar. Dang sugdan ang mga pre-fiesta activities sa pagsuroy sa imahen sa balaang bata karong Huwebes sa buntag sa Dakbayan sa Talisay. Isuroy mismo ang imahen sa bata ngadto sa mga prisuhan ug tambalanan sa managlahing bahin sa Dakbayan alang sa uban pang mga deboto. Gian Navarro, CCTN News. Street party atol sa Sinulog 2024 wala tuguti ni Mayor Michael Rama. Kinaron masiguro ang kaluwasan sa tanan nga mamiesta. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy.
Dili tugutan ni Cebu City Mayor Michael Rama nga adunay ipatuman nga street party atol sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Kini mo yang giklaro nga wala say tugutan nga party sa kadalanan aron nga malikayan ang disgrasya ilabi na sa panahon nga daghan ang mga hubog sa kadalanan. Pero kami yung street party, I have not given any go signal to them. Because mag-street party ko ka sa Metabo. Sige, mag-street party ta. Why bino? Why inom? That's one, no? Pero, sa malamang, kailangan ka mag-street party ka, tubig ra. Nagali. So, nga na, initially, my position is, no street. Usab ni ini ipatuman usab sa syudad ang liquor ban sa adlaw sa kapistahan. But ni Rama nga mamahimong mabulukon o magpabilin ang spiritual sa kapistahan. First and foremost, fiesta mamanang maximum tolerance. Okay. Do not press the authority. Kaya dakop yun na. That display of liquor. No display. Let's enjoy sinulog, spiritually, socially, let's have fun. Let's not be of the view that it is only when we are drinking that we can enjoy. Yeah. Rung na siya. Kasi kung adunay may bawaan nga na maligya o may bawaan nga nakasupak sa mando sa syudad, ipadakop gyud kini ni Rama. Sherry Zamioy, CCTN News. Moabot sa 18 ka mga LGUs ang nangandam arang sa musalmo sa sinulog sa kabataan sa lalawigan karong Enero 14 diya sa Cebu City Sports Complex. Aduna sila madawat nga tag 2 million pesos nga subsidy gikan sa kagamhanan sa probinsya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gianam-anam na og hanay sa Cebu Provincial Government ang mga pagpangandam alang sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Ipahigayon kini sa Cebu City Sports Complex karong Enero 14 adlaw nga Domingo. Moabot sa 18 ka mga LGUs ang musalmot sa momparada. Apil na ang mga Tri-Cities. Din aduna sila madawat katag 2 milyones pesos nga subsidy gikan sa Capitol. Sugda ng ilang pagsayaw sa street dancing gikan sa dalan at tubangan sa Provincial Capitol hangtod na sa Cebu City Sports Complex. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga nahukman nila ang petsa nga Enero 14 gikan sa una nga proposal nila nga Enero 19 aron dili mabalda ang dagan sa trapiko. Ilabi na nga wala ni sugot si Mayor Michael Rama sa unang proposal tungod kay maangin usab ang mga relihiyosong kalihukan niya ng panahona. Rather than earn or give those that are just waiting to pounce the opportunity to do that, okay, we'd like to be able to please as many sectors as possible. So I agreed. Of course, ilang gi-move. 13 man unta ta. That was a Saturday. Ilang gi-move to 14. That would earn us one more day ang competition. Nakumpremyo ang nagpaabot alang sa mga mananaog contingent diin 3 million pesos ang alang sa first prize. Ato sa ilang meeting nitong Enero 2 sa hapon, isiguro ang hugot kasiguridad nga may gipasalig usab sa kapulisan, kasundaluhan ug sa Coast Guard. Samtang adunay contingency measures gagihatag ang Visayan Electric alang sa venue ug ang MCWD adunay water stations ngadto sa mga gipang-uhaw na. Mipasalig usab ang Globe PLDT Smart ug dito nga makahatag sa ilang maayong mobile connection ngadto sa mga boat mananaw sa parada. Moabag usab ang Cebu Provincial Government kung adunay mga repair work sa palibot sa Cebu City Sports Complex. Dako ang pasalamat sa mga opisyal sa Cebu City ngadto sa liderato ni Gobernador Garcia tud sa all-out nga pagsuporta sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. We hope that with the sinulog sa panglalawigan, with the full support from all the official dom of the province of Cebu, we will reach new heights. And then, as mentioned by Gov. Gwen earlier, na always leveling up. Ako yung first words giingon niya, Mayor, ang support ni Governor Gwen nato sa sinulog is not just a support, it is an all-out support. Ang multi-awarded nga tribo Lumad Basakanon sa Dakbayan sa Sugbo may opening act sa Ritual Showdown.
og tapuson ang indigay sa Sugat Kabanhawan Festival gikan sa lungsod sa Minglanilla. Tinmuhalad og sinulog dance si Gobernador Garcia sa ika-15 nga higayon. Laing coordination meeting ang ipahigayon nila karong Enero 11 aron masiguro og mahanay ang kaandam sa ilang tinuig nga halad ngadto sa Bala Ambata. From now until the 14th, let us all pray that this is going to be the most beautiful offering to our dear Santo Niño. Pit Señor. Ian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas mihulagway nga malinaon og hapsayra ang pagsugat sa bagong tuig. Mga nabiktima sa pabuto miubos og 49% itandi sa milabay nga tuig. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Malinaw og hapsay ang pagsugat sa bagong tuig 2024 bisan dunay pipinaag na biktima sa pabuto. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, ang pangulo sa Police Regional Office 7 nga wala natada nga dagkong paghitabo sa tibok Central Visayas. Sa datos ug pahibaw sa Department of Health 7, nakatala lang og 41 ka mga tawo nga nabiktima sa pabuto, din mikunhod kini 49% ang firecracker related incidents gikan sa Disyembre 21, 2023 hangtod sa Enero 1, 2024. Itandi sa 80 sa susamang period sa miaging tuig. Dugang ni Pilare, kakung basihan ang report sa Tananga City o Provincial Police Office Directors, hapsay ra ang pagsugat sa bagong tuig. Wala usab sila makatala nga dunay na biktima sa saag nga bala, kini nagpasabot nga naedukar na ang katawhan nga dali gyud mo gamit silang armas atol sa pagsugat sa bagong tuig. Yes, we can see this as a maturity sa ato ang constituent sa Central Visayas kay makita ninyo in previous years usa gina sa atong ginatanaw kay naagay mga madaghang nga biktima, but now very minimal unya wasad tay casualty, which is very good for the Nakipusab sa nakatabang sa kahusay kalinaw sa bagong tuig nga bisan kung naka-break ang pipila ka mga pulis apan mitabang sila sa pagmonitor silang tagsa-tagsa ka mga lugar. Sa wala pang bagong tuig ang kadagkuan sa kapulisan sa Central Visayas nagsusi sa mga pantalan lakip na ang mga terminal sa Dakbayn sa Sugbo aron ipahimangno sa mga manakayay ug sa publiko nga mag-amping silang pagsaulog sa holiday seasons. Gisaka nila ang alert status sukad pa sa Pasko din tanang vital installation sa hugot nga gipangbantayan subay sa kasaulugan sa anibersaryo sa New People's Army. Arnold Bustamante, CCTN News. Wala dawata ni Mayor Michael Rama ang resignation letter ni Konsehal Ray Gialon, isip chairman of the board sa Traffic Management Coordinating Board sa Cebu City Transportation Office. Matod ni Rama nga wala siya'y lain nga ibutang nga kasaligan o kahibalo nga modumala sa CCTO sa pagtubag sa problema sa trapiko sa Dakbayan. Bisan pa man og gihimug-atan ni Gialon sa iyang resignation letter nga imposible nang masulbad ang problema sa trapiko sa syudad. Apan bisan pa man niini, masaligon gyapon si Rama nga mahatagan kini og solusyon ni Gialon. Sa pagkakaroon, nagpabilin nga wala pa'y tubag si Gialon sa wala pagdawat sa mayor sa iyang resignation. Traffic Enforcement Agency of Mandawi Contim nagbutang og mga field outpost alang sa ilang mga traffic enforcers nga naa na deploy sa mga dagkong kadalanan og intersection. Katuyuan ni ini aron dali ra makit-an ang mga enforcers. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagsugod na og pagbutang og mga field outposts ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi Contim sa nagkalain-laing lugar sa syudad. Sa kasamtangan, nakamontar na sila sa maong field outpost sa intersection sa MC Briones Street ug UN Avenue sa may Pacific Mall. Ang maong outpost gigama sa Engineering Division sa team alang sa mga traffic enforcers nga aduna sila kapasilungan sa init ug uwan nga panahon. Ang outpost nakabutang sa elevated nga bahin aron mas makita sa mga motorista. Ano ko intersection kuha na ito nga di visible bitaw tungkol sa kadako. So inana mabutang na ito tunga or island. Ang mga motorista lalabay makakita sila na makita na yun kung sa'y kinahanglan nila. Nakatataksab ngadto ang contact number sa mga buhatan sa team, CDRRMO, Mandawi City Police Office ug Bureau of Fire and Protection nga mahimong matawagan sa mga tao kung adunay mga emerhensya. Plano sa team nga mabutangan og mga field outpost ang tanang dagkong kadalanan og intersection sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Musunod, mga namatay sa kusog nga linog sa Japan, padayong misaka, miabot na ngadto na sa 62 ka mga tao. Kanaguban pa mga balita sa bagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ayan! Samahan niyo ako mag-countdown. 17, 16. Naku, makatapos talaga nito. Mamimigay ako ng bigas. Bigas? Kailangan sa 6 dito! Bigas ang solusyon. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibo! Sinisibo! Sinisibo! For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan man. Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus.
hangtod sa layan atong panaguban. Daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na lamig kininday apan paghinay-hinay hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hok-hokon, og iya lang oto-otoon. Ay sayawin day surain day surain day surain day Balik sa atong mga balita, misaka na sa 62 ka mga tao ang nakalas sa kusog nga linog dito sa nasod sa Japan niadto kining bag-ong tuig. Apan way Pilipino nga nalakip sa ihap sa mga nakalas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Moabot na sa -62 ka mga tawo ang nakalas human sa kusog nga magnitude 7.6 nga linog ato sa bag-ong tuig sa nasod nga Japan. Nagkalisod ang rescue team sa pagluwas sa ubang mga tawo tungod sa grabe kabugnaw nga temperatura sa gawas. Usa sa giatagan karon ng pagtagad sa nagpatayong search and rescue operation sa libuan ka mga rescue teams ang mga residente nga natanggong sa coastal areas. Ilabi na nga striktong gipatuman ng forced evacuation tungod sa tsunami warning. Apan nga banlas ang mga balay ug ubang istruktura sa West Coast. Sa datos gikan sa Japan Meteorological Agency, ana sa 200 na ka mga pagtay og sayuta ang natala sa nasod human sa linog. Nadilatar og jutay ang pagatod og ginabang human nga gibangga sa abyon sa ilang Coast Guard ang usa ka commercial plane sa Haneda Airport. Nasunog ang commercial plane apan naluwas ra gayud ang tanang pasahero. Apan patay ang 5 ka mga sakop sa Coast Guard human sa panagbangga. Gitaho sa Department of Foreign Affairs nga nasa 159 ka mga Pilipino ang namakwit human sa linog. Gibutyag di Undersecretary Jose Eduardo de Vega nga walay Pilipino ang namatay human sa pagtayog sa magnitude 7.6 nga linog sa yuta. Daan ang gikabalak-an ni Presidente Bongbong Marcos ang gidangatan karon sa Japan, maong naging-alayin siya sa mga kababayan didto alang sa ilang kaluwasan. Gian Navarro, CCTN News. Patayng lawas nga naglutaw ni adtong Disyembre 30 sa miaging tuig sa sitio Santa Maria sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City na ilhana. Gikumpirmar sa igsuon tungod sa short pants nga gisulob sa biktima. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Nailhan na ang patayng lawas nga nakitaan nga naglutaw sa kadagatan sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City.
Ang biktima giila nga si Armand Ligarde, 35 anyos, ulitaw ug taga Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur. Kini matud sa igsuon nga moy ni kumpirmar sa patay nga lawas. Matud pa ni Police Major Dexter Basirgo, nakadawat ang Lapu-Lapu Police Station 5 og report ni adtong Disyembre 30 tuig 2023 nga adunay naglutaw nga lawas ug kagabi ilang sila nakadawat og report nga adunay ni angkon sa maong lawas. Dugang ni Basirgo nga ang biktima ni bisita pa kini sa iyang igsuon ni adtong Disyembre 28 tuig 2023 ug sa pag-uli niini gihatod kini sa iyang igsuon sa Mandawi tungod kay hubog na kaayo ang biktima. Accordingly sa iyang igsuon nga lalaki, gihatod kuno ni siya pauli sa ilaha temporary dito sa Mandawi sa Tinggob nga hubog na kaayo. Hubog na kayo kay bisita na siya igsuon nga naa nagpuyo diri sa half niyang igsuon half brother nga naa nagpuyo diri sa Laom sa Second Bridge. Gihatod din niya dito sa ilaha sa Sitio Tinggob, Mandawi City nga perting huboga. Pero dili gyud sa ilahang balay, diha ra stapin sa daan sa ilahang lang lugar. So gikan ni adtong paghatod niya adtong Disyembre 28, wa na siya ka dungog sa iyang igsuon. Nawala na missing na atong panahona. Nailhan ang biktima pinaagi sa gisulob niini nga short tungod kay mao kadto ang gisuot sa dihang niduaw kini sa Barangay Pusok. Wala na kini gipa-autopsy sa mga igsuon ang maong lawas apan base sa resulta sa investigasyon sa mga kapulisan ang kahubog sa biktima mao'y hinungdan sa iyang pagkalumos. Resulta sa to ang pag-imbestigar sa pagkakaroon, based na sa pagkalumos, siguro giinitan sa lawas tungod sa kahubog, naligo. So, unless nga ma-autopsy gina sila. But ang mga igsuon ni hatag magpamahayag na muwib sila nga i-autopsy ang ilang igsuon. Tungod sa kadugay na sa kuan, kadugay na sa panghitabo, niabot na gani sa decomposition stage ang patayng lawas atong pag-recover na niya. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Nipahigayon og santos nga misa og blessing ang pamilya sa nawa nga ulitaw daplin sa kadagatan sa Barangay Liloan, lungsod sa Santander. Kapinso sa kasimana ng gipangita si Luis Julian Dayot nga lumad nga taga Sambuan. Nagtinabangay ang mga DRRMO sa Santander o Sambuan. Apil na ang mga sakop sa Coast Guard, ingon man ang divers gikan sa managlahing grupo. Pamasin nga makita ang lawas ni Dayot. Na-recover noon sa mga otoridad ang pipila ka mga fishing o diving gears ni Dayot. Apil na ang iyang flippers. Tungod niini, mihangyo ang LGU Sambuan ngadto sa mga makakita sa lawas ni Dayot nga makigalayon dayon ngadto kanila. Nagpasalamat ang pamilyang Dayot ngadto sa tanan nga mitabang sa pagpangita sa nawala nga ulitaw. Nagsugod na ang Mandawi City Business Permit and Licensing Office kon BPLO sa pagproseso sa mga business permit application o renewal. Sa Mandawi City Sports Complex, nahimutang ang Business One-Stop Shop sa BPLO, diin nagtapok ang mga nagkadaiyang ahensya nga kinahanglan duulon sa mga negosyante. Sa maglisod sa physical application, mamahimong muproseso online sa ilang website. Gihawhag ang business owner sa pagproseso sa ilang business permit tungod kay kutob lang kini Enero 20. Mipagawas na ang pag-asa og mga bag-ong pangalan alang sa mga bagyong umaabot sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga. Gikan sa 24 ka mga pangalan, upat kanila ang gamiton sa labing unang higayon. Kini mao ang bagyong Aghon, Kerubin, Romani o Romina ug Upang. Matod sa pag-asa nga wa gibalik ang uban nga mga pangalan sa bagyo humang nakaangkon og dakong kadaot sa palibot. Nasayran nga nagbalik-balik na ang mga pangalan sa bagyo matag upat ka tuig. Musunod, 49 anyos ka empleyado sa Lapu-Lapu City Hall, gipusil patay. Kalambigitan sa trabaho, gilantaw nga motibo sa krimen. Kanaugaban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47.
Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ayan! Samahan niyo ako mag-countdown. 17, 16. Naku, makatapos talaga nito. Mamimigay ako ng bigas. Bigas? Teka, let's have a six-pack party! Ngayong bagong taon, bigas ang solusyon. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
Balik sa atong mga balita, gipusil patay ang usa ka 49 anyos nga empleyado sa Lapu-Lapu City Hall kagabi sa merkado samtang kini nag-duty human maigo sa 4 ka bala sa iyang nga likod. Gitan-aw karon nga motibo sa pagpatay may kalambigitan sa iyang trabaho. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gipusil patay ang giilang 49 anyos nga konsultant sa Lapu-Lapu City nga si Chris Siniza alas 10 kagabi sa Public Market, Barangay Poblasyon sa syudad sa Lapu-Lapu. Patay ang biktima human nakaangkon og 4 ka igo sa iyang likod ug ikumpirmar pa sa kapulisan gikan sa scene of the crime operative Consoko kung aduna ba kinilain pang mga bala sa lawas sa biktima. Matod ni Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office sa ilang press briefing kaganihang buntag, nag-duty ang biktima sa pagkahitabo sa papamusil. Gawa sa pagkakonsultant, kolektor usab ang biktima sa mga stalls nga namaligya sa merkado. Gabi man na may mga delivery from buntag, gabi musod na daan. Motong na siya dito bisag alas 10 na sa gabi nagyapon siya kay na may delivery. Siya may in charge na ang kisay pwede musod. Alas 10 kapin na niya. Usa kini sa gitan-aw nga anggulo sa LCPO nga may kalambigitan ang maong pagpatay sa iyang trabaho. Mo na atong gisubay karon nga katong mga anggulo nga possible nga naa siya naligsan kay mao lagi na kana mga negosyante go diha nga mga traders na to is ang uban na is wala gi proper nga pwesto nga ilaha gyud. Ang uban na is gitigaan naglugway sa to ang LGU nga during hours nga dili kay peak pwede sila mamaligya diha, pero kung daghan na gali kayong tao di na sad pwede nga maka-obstruct na sila. Mao na nga to ang clearing is i-clear gyud sila. Pero kung go signal ang clearing na to sa merkado o kaniya atong biktima nga pwede sila diha, mao na nga itong usa ka gitan-aw sad nga anggulo lagi possible na ay mga traders ay Christian or Muslim traders na to nga naa didto nga possible nga ilang naligsan during sa ilang operation. Angkod karon wala pay lead gihatag ang mga kapulisan kabahin sa person of interest tungod kay nagpadayon pa ang investigasyon. Samtang mipahibaw sa iyang kasubo si Lapu-Lapu Mayor Junard Ahongchan pinaagi sa iyang Facebook post ug andam siyang mubuhat sa tanan, madakpan lang ang suspect sa pagpatay sa iyang empleyado. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Dili mo minus 14 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog nga niigo sa Zone Camote, Barangay Pacnaan, syudad sa Mandawi kagahapon. Mukabat sab sa 500,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog nga padayon pa ang giimbestigahan ang hinungdan sa kabomberohan. Sa datos sa City Social Welfare Services, moabot sa 26 ka pamilya ang naapektaran diin 12 niini renters o sharer. Ang CSWS ang kasamtangan nagpasilidad sa kaon sa mga biktima sa sunog. Si Kapitan Marisa Tikling nagkanayon nga ang yuta nga ilang gitukuran og panimay gipanag-iya ra usab sa mga biktima maong makabalik ra sila og tukod sa lugar. Ang katong mga kagiya sa yuta, makabalik yun to sila. Ay, naamay ka lang nagpaabang ba? Nagpaabang sila. Sila'y nagtukod sa balay niya. Nagpaabang, mag-room. Sakyanan sa inilang nga hurado o voice coach sa Sinulog Idol nga napalgang wa nay kinabuhi dito sa Barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga, nakuha na sa otoridad dito sa lungsod sa Liloan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakuha na sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga ang sakyanan sa inilang personalidad sa Sugbo nga napalgan na lang nga wala na kinabuhi dito sa sitio Palanas, Barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga netong 1:30 sa Sabado sa kadlawon, Disyembre 30, 2023. Si Joel Jude Susunonchuan alias Coach J, 46 anyos, taga Queens Road, Barangay Kamputaw sa Dakbayan, Sugbo, gituhuan nga gipatay sa ilang lugar o gilabay lang sa mga dapit. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare,
Ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa Police Regional Office 7, ngayang nahinabi ang hepe sa Naga City Police Station ug nagpadayon pa karon ang investigasyon sa maong hitabo. Gipasabot ni Pilare ang maong sakinan nga naa na karon sa kustodiya sa PNP mo'y nagdala sa biktima dito sa sitio Palanas sa Barangay Inayagan. Kini nga sakinan mo'y lig-on matud pa nga ebidensya aron sa pag-ila sa mga suspitsado tungod kay dunay himuon nga forensic examination ini ang kapulisan. Pagkakaroon amo ning gitan-aw nga usa ka lig-on nga ebidensya para identify ang suspects because obviously there will be forensic examination nga himuon sakit. Ilang gihimo karon mo ang pag-backtrack sa lihok sa biktima pinagi sa pagkuha sa mga CCTV camera sa Dakbayan sa Naga ug mga kasikbit nga lungsod ug syudad. Lagip sila ga sumayon kun asa katapusan nga miadto ang biktima pinagi sa pamahayag sa mga higala niini aron makakuha sila konkretong impormasyon. Masalikon si Pilare nga sa maabot nga mga adlaw doon sila makuha nga positibo nga impormasyon ug magatumbok na sila persons of interest ug unsa usab aga motibo sa krimen. We are now conducting backtracking atong gi-backtrack ang movement sa victims as along with his vehicle, no. Actually ang atong mga investigators on the ground, they were able to track the movements of the victim before the incident. So we are continuously conducting backtracking of CCTV. Ang hepe sa Police Regional Office 7 misaad sa publiko nga ilang gipaninguha nga masulbad ang maong krimen ug madakpan ang mga responsable ug mapanubag sa salaod nga iyang nahimo. Gidugang usab ni Pilare nga sa pagkakaroon na dili pa sila makatumbok kunon sa gyud ang motibo sanglit ang tanang anggulo ang ila pang gipangkonsidera karon. Arnold Bustamante, CCTV. Mo kato naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 at angi ang lamdag ni Tatay Dudong Limchoa nga mosunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalies, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.